Gandang araw sa lahat. So, samahan niyo ako magpagas sa may Shell gas station gamit ang Euromotor MT150 Fi. So, set up ko muna yung helmet ko and then yung bike ko, then diretso na tayo sa may gas station. So, simula dito sa may bahay, mga nasa 15 minutes yung biyahe ron. So, tara, samahan niyo ako. So, matagal ko na rin hindi nagamit yung motor. Siguro mga last 3 months ago. Puro warm up lang kasi ginagawa ko dito eh. So, sa ngayon, may lalabas ko na ulit siya. Pero this time, dun lang sa may gas station. Shoutout Shifa Philippines, Shifa Motorcycle Tires and Tubes, Safety, Durability, Performance. So yun, tara, let's go. So sa ngayon kasi, nasa 400 plus pa lang tinatakbo nito. So hindi pa ganun kalayo tinatakbo niya. Under braking pa rin siya. 2 years na tong motor eh. 2 years and 3 months na rin siya. So, dun lang sa bahay ko. Kumbaga, hindi masyadong ginagamit kasi sobrang busy ako eh. So ngayon at least, may lalabas ko siya. So ang ginagawa ko kasi dito para mag-start siya, yung battery kasi niya sinacharge ko eh. Tapos, ganun lang. Charge lang yung battery, then pag lobat, charge lang, then warm up, then charge lang ulit. Ganun. Tapos ito, pag ubos na yung gas niya, then papagasan ko lang. So, bilang magamit to. So far okay naman yung takbo niya. Hindi naman din ako maselan sa motor. Tapos, ganun lang. Kasi ang alam ko, pagka ang motor, lagi pinaliliguan or high pressure na car wash, nasisira yung mga niya, electrical. So comment down below nga kayo kung nangyayari sa inyo yan pag kinacar wash nyo ng matindi, nasisira yung motor. So sa akin naman kasi, ang ginagawa ko, pag madumi yung motor, punas lang, then lagay lang ng wax para makintab ulit. So hindi ko kasi kinacar wash para hindi nasisira yung mga ilaw niya. Yung ilaw, yung electrical, yung panel. So para maganda rin yung takbo niya. Yun, no? Kasi ang alam ko rin kasi nangyayari sa motor pagka sobrang pressure ng car wash or yung hose ginagamit, pag nababasa to, lalo na yung yung panel niya, pag nabasa yung panel niyan, baka masira na yung panel. So yung digital niya baka mawala. So ang ginagawa ko kasi, more punas lang. Tapos yung sinasabon ko lang yung mga hindi electrical kasi delikado lalo yung kaha. May pasukan ng tubig, di ba? So, shoutout nga pala sa Euro Model T, Carb, and 150 Fi Philippines. And also shoutout nga pala sa Mitsukoshi si Masinag and Mitsukoshi si Mantipolo. Shoutout sa inyo. And also dyan sa may Shell, Felix sabi niyo, shoutout sa inyo. Sa lahat na gumagamit ng Euromotor MT150 Fi and 150 Fi Carb, salamat at shoutout sa inyo. So balik tayo, kamusta na nga ba ang motor ko after 2 years and 3 months? So far okay naman siya. Ito, nakapag-banking pa nga ako. Maganda pa rin yung takbuhan niya. And then masusunod ko naman yung change oil niya. Kasi ang ginagawa ko, AMS oil yung ginagamit ko, AMS oil scooter. So, ang mileage na dapat mag-change oil ka is every 5,000. Ganyan yung AMS oil. Ewan ko na sa ibang engine oil o scooter oil na ginagamit kung ilang mileage sila bago magpalit. Sa ngayon kasi 400 pa lang yung tinatakbo after 2 years. So, hindi naman talaga ganun ginagamit to. So, ang change oil ko is usually 10 months ginagawa ko. Kasama na rin yung gear oil. So, sa ngayon okay naman malakbo. Sa bahay kasi naka-cover lang ito pag hindi ko ginagamit. Tapos tinatagal ko nga yung battery. Tapos i-charge ko lang. And then pag gagamitin ko, kakabit ko yung battery. So, ganun lang. And then yung mga ilaw ko, okay pa naman. Harap, likod, signal light. Except nga pala doon sa may likod kasi biglang katagalan, biglang rumurupok yung likod na signal light. So, napalit ako ng integrated signal light. Yung parang click-ang style, yung hindi na lumabali. Kasi yung stock signal light sa likod,
pagka tumatagal, lumurupok siya. So, nababali siya. So, ang pinalit ko, yung mas magandang signal light na hindi siya nababali. So, yun lang. Yun lang yung naging issue ko sa motor na to. Tapos yung last month nga pala, bumigay yung fuel pump niya. So, pinagawa ko siya dyan sa may Santo Niño. Shoutout nga pala sa mga mekaniko dyan sa may Santo Niño, magagaling kayo. So, nagawa naman yung fuel pump. And then ito, gumagana naman ulit yung motor ko. So, yun lang yung issue niya. No? Hindi naman ganun kalaki yung issue ng Euro Model T150 Fi. So, ito, nagagamit ko nga. Maayos naman yung motor na to. Meron nga mga branded na sisiraan Honda, Yamaha, Suzuki. Lahat naman nasisiraan So, wala naman talagang matibay na motor. Nasa pag-aalaga lang yan kung paano kayo mag-alaga. So, ito, at least okay pa naman yung yung motor ko. So, hindi naman ako nagpapatakbo ng mabilis. Tamang takbuhan lang tayo. 20, 60, depende sa road condition. Tsaka mas maganda, lagi tayo nag-iingat. Hindi naman tayo lagi nagmamadali. So, tamang takbuhan lang. Mas maganda yung ganon. Kaysa yung maraming na aksidente, di ba? Yung mga ganon. Siyempre, kailangan bago tayo kumaliwa kanan, signal light muna tayo. Tingin sa side mirror, mas maganda ganon. Tapos tamang takbuhan lang, di ba? Then ganun lang. Ganun yung pag-maintain ng motor na ginagawa ko. Check tire pressure, yan. Check yung mga signal light kung gumagana pa lahat. Then, check yung battery. Tapos, warm up lang. Ganun. Hindi naman nalagayin yung motor iiwasan mo lang talaga yung masira yung mga electricals niya. Tapos, yung mga engine oil niya, kailangan bantayan mo. Tapos, yung tawag nito, yung yung gear oil, syempre, kailangan palitan mo na rin yan pagka kailangan palitan, di ba? So, ganoon na naman ang maintenance ng scooter. So, ito, at least working pa after 2 years na ganun siya, no? Ganun katagal, okay pa yung scooter na to. So, ganun lang naman ang pag-aalaga ng motor. Kahit anong motor naman, kailangan talaga, magaan So, hindi naman na necessarily na kailangan lagi mo siyang palilikuan kasi nga, nakakasira ng electrical or at least baka merong hindi gumana pag nabasa ng todo yung motor nyo. Diba? So ngayon, ang gamit kong helmet is full face helmet by Evo. Sa ganito kasi, pag medyo malayo yung ride, 15 minutes, ako full face helmet ako. Para kung sakaling may disgrasya, at least safe tayo. So ngayon, ang gamit kong helmet is full face helmet by Evo. Sa ganito kasi, pag medyo malayo yung ride, 15 minutes, ako full face helmet ako. Para kung sakaling may disgrasya, at least safe tayo. Medyo malapit tayo sa gas station. Siguro mga 6 minutes na lang, andun na tayo. So, tamang chill ride lang, tamang takbuhan lang tayo. Kasi dito lang naman tayo sa gas station. Although meron pa naman to, may laman pang 3 bars o 4 bars, pero iba full tank ko na kasi medyo matagal na naman to hindi gagamitin. Warm up lang naman ang gagawin ko dito. So, at least full tank siya. Puro by chance by next week makapag-ride ako dyan lang sa may Tanay. Try kong umikot dyan or mag-check ng mga camping site. Kasi marami raw camping site dyan Maganda yung lugar na yun sa Tanay. Kayo, kamusta naman yung mga motor nyo? Okay naman ba? Nagagawa nyo ba yung maintenance ng motor nyo? Carb ba yan o FI or di kadena? Okay ba yung motor nyo? So far, sa akin okay naman. Medyo bihira nga lang gamitin. Pero at least ito, nagagamit siya. Ikot-ikot lang. Then by chance, siguro makalayo-layo ako ng rides. Ang gulo nga ng panahon ngayon, uulan, araw. Tapos ngayon, medyo umuulan, umaambon. Pero at least ganito lang. Pero kasi sa ibang lugar, lumilindol. Kagaya ng Cebu. Maraming affected sa lugar na yun. So, marami ring namatay. So, at least safe tayong lahat. Dito sa Manila, at dito sa may Park Rizal, wala naman naging problema. So, almost dito tayo sa gas station. Taga dito ko na natatapos yung video ko. Salamat sa panonood sa inyo. God bless and
Ride safe sa inyong lahat. Thank you.